Palakpakan po natin si Lord ng mas malakas dyan. Come on, church! We can do better than that! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Kamusta po kayo? Kamusta po ang Second Service Congregation? Isa pong masagana at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po kay Pastor Alex at kay Dr. Lilian at sa bawat isa po. It is an honor to stand here and minister to God's people. At not just people, but an army ng JIL San Fernando. Pwede mo po bang tignan yun nasa kaliwa mo, sabihin mo sa kanya, ikaw yun. Oo, army ang katabi mo. He is a soldier. Sa kabila po, sabihin mo, you are a soldier of Jesus. At tayong lahat na naririto, we are all part of God's army. Not just an ordinary, lousy, or cute army, or kung ano man pong adjective ilalagay nyo dyan, but we are part of an enemy defeating army of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Ang ganda po ng pagkakaletra ng ating main church sa explanation po ng ating theme for the month. Kung pong nabibisit nyo po yung JIL worldwide page, mababasa nyo po ito. Balikan po natin at basahin. Related po ito sa ating theme. Sabi po dito, we are at war. Gulat po ba kayo? Nasa gera pala tayo, no? And our enemy will do everything to beat us. There are his obvious tricks like alcohol, drugs, pornography, and sex outside marriage. Then, there are his not so obvious baits like pagiging marites or gossiping, katamaran or laziness, which often go unchecked. And the seemingly harmless ones like sports, television, and social media, which can become addictive. For us to win, we need to keep our guard up every single moment. Because sometimes a single slip is all it takes. Because always it starts with a tiny single slip that snowballs into a tangled up mess. So, no matter how strong we think we are, let's not be too confident and complacent. Let's always be in full gear. And wear, ano daw po yung ating isusuot na army, bilang isang army of the Lord? Wear the belt of truth, the breastplate of righteousness, the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the Spirit. Because, again, we're not in a park. We're in a war zone. Amen? Nakuha po natin yung gist ng ating binasa. At dahil po nasa war zone daw po tayo, nasa laban daw po tayo, kapag may laban, may nananalo po at may natatalo. Meron pong namamatay, meron pong nasusugatan, merong natotomba, di po ba? Merong nagwawagi. Nalalaman po natin kung sino yung malakas, kung sino po yung mahina. And obviously, in our Christian journey, our enemy in this war is the devil, si Satan po. In John chapter 10, verse 10, our text for today, nakalista po dito ang agenda ni Satan. Na alam ko pong familiar na sa inyo, pero balikan po natin. John chapter 10 verse 10 says, the thief comes only to steal, magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy. But I have came. Kumbaga, hindi po natapos dun sa sentence na yun ang verse. Sabi po dito ni Jesus, Jesus came that they may have life and have it abundantly. Ngayong alam na po natin ang goal ni Satan na pumatay, magnakaw, mag-destroy. Ano po kaya yung mga, as the enemy defeating army of the Lord, ano po yung mga strategies na maaari natin gawin para po ma-counter natin ang mga tactics? Kumbaga, gets na natin na pwede tayong nakawan ni Satan, patayin or destroy. Ano po yung paghahanda? Ano yung mga strategiya or mga counter moves or attacks na pwede natin gawin against him? Yun po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Samahan niyo po ako. Amen?
So our topic for this morning ay pinamagatang how to counter the tactics of Satan. So sa binasa po natin kanina, sobrang linaw pa po sa sikat ng araw. Yun po yung kanyang role. To counter the attacks of Satan, we must start by number 1, not giving him a foothold. Foothold, ano po ba yan? Basahin muna po natin ang Ephesians chapter 4, verse 27. Don't give the enemy a foothold. Wag daw sa ibang translation, don't give the devil an opportunity. Sa Tagalog, wag niyo siyang bigyan ng pagkakataon. Unang-una pala nating dapat gawin, wag na natin siyang papuntusin. Wag na natin siyang bigyan ng chance or ng opportunity sa ating mga buhay. Kaya tingnan po natin ang ibig sabihin ng foothold, no? Sabi po ng Cambridge Dictionary, a strong first position in a market or industry, etc., from which further progress can be made. Kaya po pala foothold yung ginamit na term ni Apostle Paul dito. Kasi may sinabi siyang, yung ibig sabihin pala nun, from which further progress can be made. Ang kaaway po ay pag binigyan nyo po ng isang daliri na space sa buhay nyo, i-make sure po niya na next week, yung buong kamay niya pumasok na sa buhay mo. Next month, magugulat ka yung buong arms niya, nakakakilos na sa buhay mo. At pag hindi mo siya pinigilan, baka next year, buong katawan niya, talagang wala, penetrated ka na niya. Nakuha po ba natin? Kumbaga, malayang-malaya na siyang kumikilos sa ating mga buhay, which should not be the case. So the first thing we must do, wag po natin siyang paiskorin. Since he is a thief, kailangan po ay isiniselyohan natin properly and diligently ang mga doors of possible point of interest niya sa ating mga buhay. So relating it sa tactics, na-snatch, san na po ba kayo ng cellphone sa daan or sa biyahe? So, pag magnanakaw po at snatcher, tingin nyo po saan sila naa-attract? Sa ballpen mo? Sa ipit mo? No, amen. Ang magnanakaw po naa-attract siya sa mahahalagang bagay na meron ka. Your valuables. Yung ginto na suot mo, yung cellphone mo na iPhone 14 Pro Max 256 GB fully paid, di ba? Na-attract siya dyan. Pag nakita niya yun, nanakawin ko yan. Mahalaga yun. Mahal pa. So si Satan po, ang gusto niya po sa buhay natin, nakawan tayo ng hindi kapritsyuhang bagay, kung hindi yung mga mahahalagang bagay sa ating buhay. Hello? Tingin niyo po ano yon? What are your prized possessions? Your valuables? Yung pinapahalagahan mo at niyayakap mo. Yan po yung gustong nakawin ni Satan. So naglista po ako ng ilang bagay na pwede po nating i-reflect kung kamusta po yung status nun. Nabibigyan ba natin ng score si Satan dito sa mga valuables na to? Because remember, our first offense sa kanya or counter ay we will not give him a foothold. Nandito ba po ba tayo? Amen. Let's start po. First is the emotion. Marami pong uri ng emotion, pero nag-dwell po ako dito sa anger. Kasi po ngayon, dahil ang mga tao ay, kumbaga, mabilis mairita, gusto nila instant, ayaw nila naghintay, magagalitin, maiinitin ang ulo. Ang sabi po sa Bible sa Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Meron pong science behind emotions and responses. Pakilala ko po sa inyo yung 2 parts ng brain. Ang pangalan po nila ay si amygdala. Siya yung nag-handle ng emotion. Maliit lang po yan, bean-shaped. Yung isa, si prefrontal cortex, yung nandito banda. Siya yung nag-handle ng judgment. Pag si amygdala ay na-activate, meaning nakaramdam ka ng gusto mong magalit, gusto mong manigaw. Ayan, umiilaw yan. Pero si prefrontal cortex, medyo i-slow down ka niya. Huwag kang manigaw kasi baka ganito yung mangyari. Gagana po sila pareho. But, dahil tayo yung nagdidesisyon, pag bumigay tayo at nagalit, at ang nag-take over sa ating emotion ay si amygdala, naku, nangyayari na po yung paninigaw, pagmumura, pagdampi ng kamay, yung iba, worse, nakakapatay. Alam niyo po sa daan, no? Yung nakat ka lang, talagang kahit Krisyano ka, ay, bakit ako kinat naman? Dami mo na sinasabi, tapos bibilisan mo pa, magkikita ka para ma-overtake siya, no? Yung gano'n. So, pag na-hijack po si amygdala,
delikado. Ah, yun po yung science behind it. Kaya yung mga psychologists po, ang payo nila, before pa tayo sumabog in anger, gawa na tayo ng plans in mind. Like, for example po sa bahay, natabig po yung baso ng anak nyo. Tapos, mamahalin yung baso, tipong 500, isang baso. Tapos, nagkalat yung tubig or yung juice sa malagkit. Sabihin mo, anak ko naman to! Ganon. Ang suggestion ng psychologist, before mo i-release yung galit mo, magbilang ka muna slowly ng 1, 2, 3, hanggang 10 lang naman po. 4. At pag natapos mo na hanggang 10, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi na ganun kalakas at hindi na ganun kahaba ang galit mo sa anak mo. Kasi si prefrontal cortex ang pinagana mo at hindi si amygdala. Hello! Yeah, yun po yung science behind it. Palakpakan naman po natin si Lord. Ang galing po niyang dinesenyo ang ating brain. So, liban po sa pagbibilang before magalit, try nyo din daw po yung deep breathing. Okay? Try nyo pong huminga muna ng malalim. Ayan, mga 5 lang naman po, baka hikain na po kayo. Ayun. So, wag po nating hayaan na through our anger, magkasala tayo. Makapagsambit tayo ng mga masasakit na salita sa mga mahal natin sa buhay na masusugat ang kanilang mga puso. Amen po? Pwede po tayong magalit na hindi nagkakasala. Basta yung galit na tayo yung nasa katuwiran. Kagaya po ni Jesus nung nasa temple siya, talagang nagalit siya dun sa pinagtotaob niya yung lamesa nung mga sugarol, yung mga tawag doon, yung maraming ginagawang bad doon sa temple. Hindi nila nirespeto yung temple ni God. So yung pangalawa po, another emotion is yung sinasabi lagi ni Pastor Alex, pwedeng maging masaya nang hindi nagkakasala. Let us reflect po kung ano lately yung mga nagpapasaya sa atin. Baka green jokes na po yan. Ano ba yung lately nagpapangiti sa atin? Liban sa sweet chat ng inyong mga asawa sa inyo. Baka po, mga hugot-hugot na nag-feed sa ating pain or bitterness rather than dapat faith yung finifeed natin sa ating heart, di ba? So, baka po materialism yan. Yung nagpapangiti sa'yo lately, swipe here, swipe there. Tapos, kapag dating ng Judith, nga, kamot ulo. O kaya, pautang, kasi magbabayad ako ng utang ko doon sa kabila. Di ka pa sa akin bayad? Ay, hindi pa ba? O sige, doon na lang ako sa kabila mangungutang. Diba? Tapos po, gagawin natin, papalayasin natin yung spirit ng utang. Sasabihin natin, spirito ng utang, layasan mo ko in Jesus' name. Mali po yun. Sino ba yung nangutang? Hindi naman si Satan, di ba? Ikaw. So, gawin mo, magbayad ka muna. At hingin mo sa Lord na tulungan kanyang ma-manage yung finances mo. Madalas po kasi, hindi naman laging kasalanan ni Satan. Nasasakyan lang po ni Satan yung impact ng maling desisyon natin sa buhay. Hello? Kaya po doon, dapat dahan-dahan tayo. Huwag nating hayaan yung desisyon natin. Masakyan po ng kaaway. Amen po ba? Praise the Lord. So, pangalawa pong valuable na naisip ko pong mahalaga sa akin is yung affection. Ngayon pong mag-asawa na kami, di ba pag may asawa, may intimacy. So, dapat po yun ginagard. Kapag po meron na tayong asawa at may dumaon sa opisinang mabango, hindi po natin sasabihin, ang bango mo naman, yung parang tono na gusto mo siyang yakapin or ibeso, di ba? Dapat pa watchful tayo doon. Kasi pwede po yun sakyan ni Satan, lalo na, totoo naman, mabango siya, sinabi mo lang. Pero, baka po at the back of your mind, meron ng ibang something. So, dapat po doon nag-guard tayo at di natin siya binibigyan ng chance, no? No deal, no chance, Satan. Parang ganun po. Sa mga nag-aantay po dito ng kanilang kapareha sa buhay, tamang tao sa tamang panahon. Huwag po natin ibigay muna yung hindi dapat hanggat hindi po selyado ng kasal. It is better to wait long than to marry wrong. Huwag po tayong magmadali. God knows your name. Kung sino ka man single na naririto, He remembers you. Huwag kang mag-alala. He has this person, the Mr. or Miss Right, na inihahanda para sa'yo. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Amen po? Huwag magmadali. Huwag bigyan si Satan ng chance para ipaisip sa'yo na oras na, napapag-iwanan na ako. Kasi nungalingan po yon.
Dahil po, si Lord, pag ang timing niya, ang sinunod natin sa buhay, ang kalooban niya, ang sinunod natin sa buhay, the best po yun. Inaalala mo, baka hindi ka na magkaanak. Naku, alam po ni Lord ang ginagawa niya sa buhay mo. Just trust God's process. Amen po? Huwag natin ipilit, isulat ang buhay natin. Hayaan natin, ibigay natin yung ink at yung ballpen sa Panginoon. Lord, sulat niyo po yung buhay ko. Or Lord, please rewrite my love story. Amen po? Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. At yung pangatlo po is time. Ito po kasi talagang we have this in us, no? Make sure that our time is maximized. Huwag puro idle time lang na browsing or puro lang tayo watching FB or Netflix streaming and nothing else. Bakit po? Pag idle tayo or pag wala tayong ginagawa kasi, iba-iba yung ipinapaisip sa atin ng kaaway. Huwag natin siyang paiskorin by maximizing the time we have by doing something worthwhile. Or, halimbawa, learn new skills. Kung matagal ka na, nasa bahay ka na tawag doon, housewife, edi learn new skill. Try mong matutong maggitara. O kaya, try mong magpintura. No? So, better po, ilaan po natin yung time natin to something na merong eternal impact. Like serving. So, kung meron po kayong free time every Sunday, ang dami pong pwedeng gawin dito sa church na makakapag-contribute po tayo. Lahat po ng halos nakikita niyo yung mga workers and leaders dito. Mga volunteers po yon, mga part-timers. Wala silang bayad. Yung pong nagigreet sa inyo sa umaga dyan, ng good morning, na nangalay na pong nakatayo ng isang oras, napaus na, good morning sis, good morning brother. Wala pong bayad yon. Bino-volunteer niya po yung buhay niya for the Lord. Meron po tayong bagong kasamahan sa ministry. Mag-asawa po sila, working student. Kasama po namin sila sa Young Couples Ministry every Thursday. Nag-attend po sila ng School of Ministry natin, nag-ER. And I'm so blessed with their lives. Nakikita niyo po yung isa doon, si Brother Jason Tabag, na nagbibigay sa inyo ng number. Ayan, alam niyo po bang nag-aaral yun ng law, kaya siya working student. At the same time, he works in Congress sa Manila. At umuwi lang pag weekend. Pero wag ka, sa bawat Sunday, alas 5:30 pa lang, nandito na. Ready na siyang mag-serve for the ministry. Mga ganong paggamit ng oras po sana. Hello! Diba? So, yung pong wife niya, si Sister Ariza naman, nagsiserve sa Sunday School. Diba? Nakaka-bless po yung mga young couples natin. So, our time, we must offer it to the Lord. Huwag natin hayaan na si Satan lang yung umeksena sa buhay natin na manonood ako ng porn. 1 minute lang. 1 minute lang, sister, promise. Yung ganon. Yung 1 minute mo na yon, hindi po yun sapat. I-make sure ni Satan, that's 5 minutes. Or that's 30 minutes. Or whole day kang babad doon. Sometimes po, isa talagang maliit lang na chance ang ibigay natin sa kaaway. Sasamantalahin niya kasi ganun siya katuso. Kaya po, explicitly, sinabi po ni Apostle Paul, do not give the evil one a foothold. Don't give Satan a chance or an opportunity. Amen po? So let's serve. Let's use our time to serve. Sa mga nagsaserve na po dito, congratulations, you are wise. Kasi po, gusto mo ang buhay mo ay mapagamit mo kay Lord. Sa mga tumigil na pong mag-serve for some reasons, come back again. The door of our church is widely open for you. Last days na, tayo pong lahat ay maglingkod for the Lord. Amen po! Praise God! So, meron pa po, relationship. Protect your relationship. Mahirap mabuhay mag-isa. Kaya kung may asawa na po kayo, biruan nga namin ni Brother Brian. Kapag po, lalo na po nung buntis ako, no? Siyempre, pagod sa work, tapos yung nanganak pa, CS. Hindi po talaga ako minsan nakakapaghugas ng pinggan kahit nasa bahay ako. Siyempre, naalagaan ko po yung baby. Tapos makikita niya po, uwi siya, medyo makalat. Tapos sasabihin niya, ay, I love my wife. At saka po siya maghuhugas ng pinggan. I love my wife. Kumbaga, instead na pagalitan niya ako, sermonan niya ako, sasabihin niya sa sarili niya, he loves me. O, di ba? So tayo rin po, pag may nakita tayong kapuna-puna sa partner natin, sa asawa natin, i-preserve natin yung relationship natin by affirming our love to our loved one. Ayun po, simple lang po. Pangalawa po,
or pangalawang silip po dito sa ating point number 1 ay, let us acknowledge the law of cause and effect. Or maging aware po tayo na ang sa bawat action na gagawin natin, meron po yung impact or epekto. Huwag po natin pa-screen or bigyan ng platform ang kaaway para makalusot or makapagnakaw sa mga daily decisions natin. For example po, si Brother Brian ulit, kasi siya po yung kasama ko sa bahay eh. Di ba po, nagpapaawit siya dito. Kapag Sunday, natatayo siya, I constantly remind him na, Daddy, huwag natin pa-scorein si Satan. Huwag kang mag-soft drinks, huwag kang magpuyat, huwag kang kumain ng spicy, para kapag umawit ka, mabless ang Panginoon, malid mo ang congregation in worship. Hindi maka-score sa'yo si Satan. Huwag natin bigyan si Satan ng chance or kumbaga, no room for Satan. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanya. And it's an important daily decision. Talagang sabihin po natin, Satan, you have no room or space or space in my life today. My mind, pinafocus ko kay Lord. Hindi ako mag-e-entertain ng dinadala mo sa isip ko na negative thoughts, na worries, unnecessary worries, di ba? Ng mga not pleasing to God na thoughts. Kumbaga, dinideclare po natin at isinasabuhay. Yung law of cause and effect po, di ba sabi ko kanina, hindi naman laging si Satan yung may kasalanan. Yung freedom kasi, hindi naman binigay yun ni God kay Satan. Ang binigyan ng freedom, tayo. Yan po yung gift ni Lord kina Adan at Eva, na hindi lang nila nagamit ng tama, kaya tayo nagdudusa. Pero, we can make a difference. So, bawa po, pag may Sunday service, kain po tayo before tayo pumunta sa church. Bakit? Kasi po pag di tayo kumain, nagutom tayo, tendency po kakalam yun siya natin, bababa tayo, maghahanap tayo ng makakain. Alayo pa po ng Walter Mart, di ba? Tapos kung tayo pupunta doon, mamimiss natin yung ibang segment ng preaching. Yun po yung effect niya. O si Satan, pag ganun po, masayang-masaya siya. Kaya po, galingan natin magdesisyon. And then another is cause and effect, yung sedentary lifestyle. So, try po nating, kasi po kayang Pampanga, manyaman mamangan eh. Pero kahit manyaman mamangan, try po nating i-burn yung kinakain natin by exercising. Minsan po, sabi nila, tikim-tikim lang dapat. Dahil mahirap pong merong maintenance. Pero kung may maintenance na po kayo, i-maintain nyo po ha. Huwag nyo pong hayaan na 1 week kayong magte-take ng gamot, tapos next month hindi na. Dahil baka po lumala po yung sakit po ninyo. Tapos sasabihin nyo na naman, kasalanan ni Satan to. Create niya kasi yung sakit at karamdaman. Kaya meron akong sakit at karamdaman. Oops, teka. Di ba, hindi naman si Satan yung kumain ng maraming chicharon nung kabataan niya. Hindi naman si Satan yung hindi nag-exercise nung bata siya. Ikaw. So parang, sometimes we reap what we sow, di ba? So, let's be wiser. Amen po. Let's make better decisions right now so we will have fewer regrets in the future. Ganun po siya. Ayan. Palakpakan naman po natin si Lord. Ano po yung ayaw niyong manakaw ng kaaway lately? Magpatulong po tayo sa Lord na i-guard po ang mga yan, ang mga valuables na yan. Dahil nandyan po si Satan sa tabi-tabi. So, let's go to point number 2. We can counter the tactics of Satan by starving our flesh. We're talking of how to counter those tactics ni Satan na to kill, steal, and destroy. Again, to counter it, let us starve the flesh until it dies. Ang sabi po ng Galatians 6 verses 7 to 8, do not be deceived. God will not be made a fool or cannot be mocked. For a person will reap what he sows. Because the person who sows to his own flesh will reap corruption or destruction from the flesh. But the one who sows to the Spirit will reap eternal life from the Spirit. So, yung to steal, yun yung tinakal natin kanina. Ngayon, to kill. Gusto ni Satan talaga, ma-bullseye niya tayo. Pero hindi niya yun magagawa kasi matalino tayo. So, ang strategy niya, slowly. Pakunti-kunti. Paisa-isa, hanggang sa after 10 years, yung paisa-isa niya, naging, 100 na pala yung nakuha niya from us. So, kailangan po, wag nating hayaan ma-knock out tayo ng kaaway. Bagkus, yung mga alipores niya sa paligid natin,
yung in-knock out natin sa ating buhay. Like the fleshly desires. Yun po yung gutumin natin hanggang yung fleshly desires na yun ay mamatay. Because remember, this is war. Let's be intentional to win. Amen po? So, paano ba yan, Sister Pam? Simple lang po. By prayer and fasting. For we wrestle not against flesh and blood. Yung kaaway natin sa buhay, pag mainit ang ulo sa bahay, hindi po yung asawa natin or anak natin yung kaaway natin. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. At ang mga to, hindi po basta-basta tutumba sa pa-cute-cute lang na sabing, Satan, layasan mo ko. Hindi. Dadaanin natin din sila sa spiritual na pamamaraan. The prayer and fasting. Fasting is a powerful spiritual discipline. Essentially po, ang fasting, nag-a-abstain tayo sa pagkain or to something else. Giving up food or something else for a period of time in order to focus our thoughts to God. While fasting, we read the Bible, we pray, or we worship. Di po ba? Fasting is found throughout the Bible in Old and New Testaments. Yung mga great men of God, nagfa-fasting po. So there is so much power in fasting. Relating it po sa Ephesians 6 verse 12, isa po ito sa mga secret weapon natin na not so secret, na meron tayo as Christians. We have the power of God through fasting. To tap into that supernatural is to fast. Kasi po, whenever we fast, whenever we declare na, yung cellphone ko, Sister Pam, kinakain niya talaga yung marami kong oras. I am making a 3-day fasting with my cellphone. Bubuksan ko lang siya 15 minutes every hour. Hindi yung kagaya dati na every minute ino-open ko. Diba? So, it is giving up on something para ikaw, ang focus mo, mas sa Panginoon. Whenever we fast, we kill the flesh and our flesh weakens. Because every time we fast, we rely most on His power and on the strength of the Lord. And He will fight these battles for us. This also weakens the voice of the flesh. And we can hear God's voice and directions in our lives louder and clearer. So kung magde-declare po tayo ng fasting, ang sabi po ng isang palliative and hospice nurse sa abroad, sabi niya, estimates dictate that starving people become weak in 30 to 50 days. So, ito is starving, no? Nagugutom siya. Kaya ng fasting, nakakagutom kasi yung fasting. So, manghihina daw ang tao 30 to 50 days and die in 43 to 70 days. This is with water lang, without any solid food. So, kung magpa-fasting po tayo ng isang meal, hindi po tayo mamamatay. Kung i-give up po natin yung iba nga, no, OMAD lang sila once a day, di ba? At buhay pa rin naman sila hanggang ngayon. So, they do that for physical reasons, para daw ma-burn ang fats nila at maging healthy. That's good. And fasting po, kapag meal fasting yung ginawa natin, nakakapag-reset daw yung katawan po natin. Reset, yung parang refresh, no? Nawawala yung toxins, ganon. And same is true in our lives. Try nyo pong mag-fasting. At kapag nag-fasting po kayo, hindi po yung dieting, no? Make sure po na meron tayong babasahin na sipi sa Biblia, and we will pray to God our prayer petitions, and we will worship God. Doon sa window na dineclare nating fasting po tayo. Amen po? So ito po yung ginagawa natin every January. Although Daniel fast po yun, with nag-eliminate po tayo ng red meat, ng mga cholesterol na pagkain. Kung meron po kayong laban sa buhay ngayon, try it. Because I believe it's high time for Christians to detach themselves dun sa mga sobrang nakakapag-satisfy na sa ating flesh. Like social media browsing. Nakakagulat po, no? May mga pumapasok sa school at sa office nang walang tulog. Tanong niyo po bakit? Kasi po tinapos yung isang series ng Netflix overnight.
yung 16 episodes. 16 hours po yun eh, kasi 1 hour per episode. Wala siyang tulog. Kaya niya natapos in one night kasi naka 1.5 speed siya sa pagbabasa. So, imagine, no, sayang po yung ganong effort. Kung sa panonood ng Netflix, nagagawa po natin yung ganong extent. More so in strengthening our spirit. Amen po? Praise the Lord. Naalala ko po yung isang kwento sa, siguro po napakinggan nyo na, pero ulitin ko lang din po. Sa isang village, merong may-ari ng 2 aso, white and black na aso. And every morning, part ng routine po ng village nila is papagrambolin ng owner yung 2 aso. Si puti at saka si itim. At lagi pong nananalo yung ipepredict na winner nung may-ari. Oh, Monday, darating yung mga passerby sa village, sasabihin nila, uy, mananalo yung white, mananalo yung black. Ay, hindi, mananalo ngayon yung white. At true enough, nanalo ngayon yung white. Kinabukasan, sasabihin niya, mananalo yung black. Thank you po. Nanalo din yung black. So, merong isang curious na kabataan. Sabi niya, paano niyo po nalalaman sino yung nananalo? Galing niyo naman po, sabi nung kabataan doon sa may-ari. Simple lang yan. Kasi, yung gusto kong manalo, siya yung pinapakain ko ng madami. So, oo nga naman, mahina yung isa dahil wala siyang masyadong kinain. Malakas yung isa kasi marami siyang kinain. Ano po yung lesson doon patungkol sa ating pinapag-aralan? If you want to overcome the works of Satan in your life, don't feed your flesh, feed your spirit. Ang tanong ko po sa inyo, before I leave that point, sino po ang mas pinapakain natin lately? At sino po ang mas pinapalakas natin lately sa ating buhay? Is it your flesh or is it your spirit? Dawa, lagi pong ang spirit ang ating palakasin. And the letter B, before po ako magpunta sa point number 3 is, build healthy habits. Diba? Binasa natin kanina, do not be deceived. God will not be made a fool. For a person will reap what he sows. As we do spiritual counterattack, like yung prayer and fasting, let us also integrate the practical aspects such as sowing or establishing healthy and helpful habits. Ang sabi po ni Pastor Greg Groeschel doon sa isang podcast niya, when you were born, you look like your mom and dad. No? Ay, ang cute-cute mo, napanganak ka, kamami nanay mo, kamami tatay mo. Yan yung sinasabi nila. But when you die, you look like your habits. So, anong po yung habit natin? Ganun daw. He mentioned 2 principles from this verse sa Galatians 6:7-8. What you sow, you will reap. Very obvious po yung answer doon. Nagtanim ka ng kindness, you will reap kindness. Nagtanim ka ng puro matamis, you will reap diabetes. Nagtanim ka ng mangga, aani ka ng mangga. Ano po? At yung second principle, you will reap, what you will reap multiplies. Nagtanim ka ng isang buto ng mangga, hindi naman isang pirasong mangga yung aanihin mo. Madami. At every year, madami din. No? May, kumbaga, ganun eh. What you reap multiplies. Nagtanim ka ngayon ng kabaitan sa kapatid mong to. Sa kanya ka lang nagtanim, pero nagulat ka, yung buong pamilya niya, mabait sa'yo. Nagmultiply. No? Parang ganun po. So, ano po yung pwede nating makatas doon sa verse na yon na related sa pinag-aaralan natin? Let us sow healthy and helpful habits po. Kumbaga, dahil yun yung principle, what you sow, you will reap. Maging choosy po tayo, ano yung mga habits or na tinatanim natin sa ating mga buhay. Ano po yung mga nakagawian? Like, for example po, may nalista ko dito. Start by making your bed in the morning. Magandang habit po yun, no? Natutulungan nyo yung misis nyo. Hindi na siya yung nagdidikpit ng kama. Breaking your fast by drinking water. Huwag daw po agad kape. Sabi po nung isang doctor sa social media. Dapat muna po glass of water na medyo warm. Dahil ang katawan natin is nag-fasting, kaya nga breakfast. Kumain siya ng 7 ng gabi, kakain pa lang siya kinabukasan ng 7. So, yun, wag agad solid food. Next is filtering your thoughts.
from negativities, from worries, from inggit, from jealousy, no? Pag nakita mo yung office mate mo, ang ganda ng bag. Ang papasok sa isip mo, bibili din ako niyan. No. 'Di ba? Di mo naman afford eh. Or kung afford mo, sige, go. Pero sayang naman yung pera mo. Maghanap ka na lang ng pwede mong i-treat, tapos like grupan mo. 'Di ba? O kaya something you can bless. Lalo na pinag-aralan po natin last month is Rise and Build as Bible-Rooted Community. Itanim po natin sa isip natin as a habit yung Word of God. Let's go to letter C. How can we counter the works of Satan? Number 1 is to don't give him a footstool, an opportunity. Pangalawa, starve the flesh. How can we starve the flesh? Prayer and fasting. Tapos, build healthy and helpful habits. Letter C, take pleasure in the presence of Jesus and in His words. Huwag po tayong lumayo sa presensya ng Diyos dahil dito po tayo ay ligtas mula sa magnanakaw. Dito po kasi sa presensya ng Lord, meron tayong lakas. Tayo po ay magpaka-healthy din spiritually. Yung anak ko po, nabanggit kanina ni Pastor, 3 months old na siya. Nung pinanganak siya, 2.4 lang yung timbang niya. Aba, after 6 weeks, nasa na po siya, 4 kilos. Ang bilis po, malapit nang mag-multiply. At ngayon pong 3 months old na siya, sakto po, August 13, 3 months siya, 5.1 kilos na po siya. Ang bilis niya pong mag-grow. Why? Kasi po, syempre, nagbe-breast milk po siya. Pero ang nare-realize ko po doon, healthy yung kinakain niya, kaya siya nag-grow. Hindi mo pipilitin yung growth, kasi growth is automatic pag healthy yung kinakain natin. So, relating it to our spirituality, growth is automatic when we read and master the Bible. Kumbaga, pag ginangatan natin yung Word of God, kahit di natin naiintindihan, tuloy lang. Si Lord ang magbibigay eventually sa'yo ng kaliwanagan sa mga next chapter. So, growth is automatic when we feed ourselves with healthy foods, healthy diet. At tayo po, ang nourishment natin, our source of spiritual nourishment is God's words and His presence. Kapag hindi po tayo nakakapag-spend ng time doon, nagiging malnourished po tayo. Tapos, sakitin. And eventually, nagiging madali tayong madestroy. Nagiging mitya po to ni Satan para totally wasakin tayo kapag tayo po ay unhealthy at nag-stop na mag-grow. We can counter the work of Satan or his tactics by standing firm. Standing firm. Tumayo po tayo ng may katatagan. Panood niyo po dito yung 300 movie? Yung Spartan! Lusob! Diba? Ganun ko pong na-imagine minsan yung war. Yung talagang may literal na saksakan, patayan, sigawan, may nasusugatan, may nababalian ng buto, ganyan. Imagine, ito yung Spartan 300, tapos ito yung mga kaaway nila. Tapos lumusob sila, yan, naggera sila, may namatay, etc., etc. Malalaman mo kung sino yung nanalo, kung sino yung merong matitirang nakatayo. Amen? Kaya po pala si Apostle Paul, nung sinulat niya yung Ephesians 6, yung stand firm, yung ginamit niya pong salita. Tingnan po natin sa Ephesians 6 verse 13. Sabi po dito, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand or resist or stand firm against in the evil day. And having done all, to stand firm. Pero po kung pupunta pa po tayo sa Ephesians 6 verse 11, meron din pong nakasulat na ganon. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the evil schemes. Sabihin nga po natin lahat, stand. Tayo daw po, in order to counter the works of Satan, manatili po tayong nakatayo. Hindi lang basta tayo na gumigewang. Nakatayo po talaga tayo ng matibay, ng firm, no? Na pag tinulak, hindi po basta-basta natutulak. Naalala ko po yung, tama ba yung term, voodoo doll? Yung parang ganyan, nakatayo siya, tapos kahit ganunin mo, magbabounce back lang siya. Nakatayo lang siyang ganun, no? Siguro po minsan dapat ganun din tayo. Pag sinusuntok na tayo ng problema,
tatagan lang po natin yung tayo natin. Kasi ang backup natin sa likod, si Lord. No? Pag po inuulan tayo ng problema, nahihirapan na tayo, tandaan po natin, we don't need to fight alone. The Lord is with us. We only need to stand firm. And if one day came, you are really tired, and kumbaga, over-fatigue na, talagang pagod ka ng nakatayo, try to kneel down. Try nyo pong iluhod ang inyong pagod sa Panginoon. Because there, on our knees, nandyan po yung sobrang kalapitan ng Panginoon. Amen po? Kung pagod na po tayong nakatayo, baka kailangan nating umupo at lumuhod sa Diyos. Magsumbong sa Panginoon. So, sa presensya po ng Lord, tayo po ay lumuhod para tayo ay makatindig sa hamon ng buhay. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Let us aim to stand and to fight again, to always win. And to win, kailangan po natin lagi yung pagsama po ng Panginoon. So before we will stand, punta na po tayo sa conclusion. In summary po, how can we counter the tactics and strategies of the enemy? If he aims to steal, let us not give him a foothold, a chance, or opportunity. Protect your valuables. Protect your time, your affection, your emotion, your relationship, and be aware of the cause and effects of your decision. Decide wisely. If he plots to kill you, be the first to kill him by killing and surrendering your fleshly desires to God. Conduct prayer and fasting, establish healthy and helpful habits, and abide in His reassuring and comforting presence. When you feel like you are being destroyed by Him, learn to kneel down in humility to Jesus so you can stand up in the fight until the end. Satan is a loser. That's what he is. Pero nakaka-impress po yung tenacity niya, kung gaano siya kasipag, mag-roam around like a roaring lion looking for someone to devour. Gusto niya lagi, kahit alam niyang talunan siya, di siya nagpapatigil, no? Kaya po tayo bilang Kristiyano, let's be on guard. Let's be watchful. When you wage war against Satan, I pray that these truths will help you win. Nawa po sa war na ito ng buhay, lagi po tayong maka-score sa kanya ng 10-0. 10 wins and 0 losses. 0 lose. Amen po? Amen. The reassuring truth in this war, we are into, sometimes it's not winning, it is who is with us during the fight. No? Minsan po, yung panalo, parang secondary lang. Yung una at primary, sino ba yung kasama natin sa laban na ito? Hindi po natin kailangan lumaban mag-isa. Someone from heaven came into this world to demonstrate how to win, how to fight, and how to win against Satan. He came so that we can have life and have it more abundantly. And guess what? Ito pong someone na to, he is cheering for you. He believes in you. He knows you fully well. At alam niyang kaya mong mapanalunan ang laban na to against the enemy. And that someone is Jesus. He is our shepherd. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let us stand firm, or literal na stand, and let's affirm our faith to God again this morning. Samahan po tayo ng worship team sa pag-awit. Kumusta po ang inyong standing sa kalaban natin this morning? Huwag po natin pabayaan na lagi na lang siya yung lamang. Are you tired of fighting? Are you misfocused? Be renewed and be restored once more sa Panginoon. We can counter the attacks of the enemy if we are in tune with God's Spirit. Tayo pong lahat ay yumuko at let's invite once again the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Forever in your mighty hand, living in your promise, written on my heart. I am
Thank you, Lord Jesus. Pakibaba muna ho natin ang ating mga kamay. We praise God for that wonderful preaching message, for the word of the Lord today. How many of you were blessed for the word of the Lord today? Purihin ang Diyos. It's a very balanced, spiritual, and with practical applications po doon sa mga spiritual principles and truths from God's Word. At ito ay isang napakahalagang paalala po na ibinigay ng Panginoon sa atin through one of our preachers, si Sister Pam, how to counter the attacks of Satan. Madaling salita, sa buhay Kristiyano, ang mundo totally defeated na yan eh. Kasi nga, nasa territory na sila ng kalaban. Pero kahit sila ay nasa territory ng kaaway, sila ay sinasaktan pa rin because that's the nature of the devil. His mission is to steal, to kill, to destroy. Yung iba ay hindi man halata pero sinisira na ng diablo ang kanilang buhay. Pwedeng sirain ka sa discouragement, pwedeng sirain ka sa maling paglulugar ng kasiyahan, maraming paraan at taktikang kaaway, basta't ang kanyang mission to steal, to kill, and to destroy. Ang ultimate goal ng kaaway, mga kapatid, ay ang ipahamak ang tao, ibulid ang tao sa walang hanggang kapahamakan. So, the message is a very important reminder to us na hindi tayo dapat maging complacent. Pag complacent, ito ay characteristic ng yung careless ka o kaya ay malamya. Sa palasak na termino, natutulog sa pansitan. Hindi alam under attack na ang iyong marriage. Hindi mo alam under attack na ang iyong mga relationship. And sometimes the attack of the enemy is so subtle that you don't even recognize. Some do not even recognize. Grabe na pala yung atake. At pagkatapos akala mong kaaway ay asawa mo. Samantalang maliwanag sa Biblia, ang kaaway natin ay we wrestle not against flesh and blood. Hindi tao ang ating kalaban, kundi mga spirito na nagkukos ng gulo sa buhay po natin. Are you listening? So that calls for discernment. That calls for wisdom. Kaya pala ang sabi ng banal na kasulatan, paki-flash nating mabilis this very quick verses in support to that very complete message ng Panginoon sa atin, how to counter the attack of the enemy. Every day may laban eh. Hindi lang alam ng iba yun eh. Dinadaan lang ng iba sa pa-happy-happy. Pero hindi nasusolve ang problema sa ganun. So we've got to face as a part of the enemy defeating army of God, we have to face our enemy biblically. Biblically. At kanina napakaganda, I hope nakita ho natin na through that preaching, balanse dapat tayo sa faith and wisdom. Pakibanggit natin, faith, wisdom. Yung iba may faith, kulang naman ang wisdom. Pinalalayas, ang ganda ng illustration ni Sister Pam. Pinalalayas kita, spirito ka ng utang. Teka muna, ikaw ang nangutang, hindi si Satanas. So, pwede kang impluwensyahan ng kaaway, pero may mga bagay na may wisdom ka rin eh. Kaya ka bumabaon sa utang, baka hindi ka disiplinado sa paggamit ng iyong credit card. Nakita mo yung kumikintab na bag, naka-sale. At pagkatapos, yung pambayad mo ng kuryente, inuna mo yung bag. So, there are some things that we enter into na partly ay may sala si Satanas, pero hindi puro si Satanas. We should assume responsibility of our lives as well by the grace of God. Kasi pag puro si Satanas, bakit? Siya ba ang mayroong, you are a victim. Siya bang nagmamaniobra sa'yo, samantalang we are more than conquerors through Christ Jesus who loves us. Hallelujah! So,
we've got to adjust the way we view spiritual warfare. Look at 2 Corinthians chapter 2 verse 11 for a while before I release the pastoral prayer. Kasi makabiblia ho yun eh. Kapag yung mga nag-ukol ng panahon upang igalang ang Diyos, sambahin ang Panginoon, the fact that you came here, may blessing na ho agad yan, maniwala kayo. Pero kapag naintindihan pa natin at kinumit ang buhay natin sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, maximum ang blessing kapag ganoon. So everybody read with me please. 1, 2, 3. So that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. So wag kang matulog sa pansitan. Dapat masterin mo rin, alamin mo rin, yung mga taktika ng kaaway. Yung word Satan sa Greek word is adversary, ang ibig sabihin nun. Kaaway siya. Another supporting scripture is 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. To remind us na huwag ka lang nagpapatianod sa iyong amigdala. Huwag si amigdala ang magdadala ng iyong buhay. Huwag yun ang pababayan magdikta sa iyo. So, everybody read with me. Verse 8, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. Ang Greek, Satan and devil are the same. Devil, the Greek word of devil is diabolos. Kaya may nagsabi, kapampangan niya pala'y devil. Diabolos. Yun ang Greek word kasi. Diabolos means destroyer. So, yun ang goal ng kaaway, manira, magwasak. Hindi halata. Pero, effective siya kapag hindi ka nag-stay alert. Pag hindi ka watchful. He prowls around like a roaring lion. Hinahanap niya yung sang area ka mahina. Looking for someone to devour. Sinong dinidibor ng kalaban? Yung mga hindi nagbabantay. Gusto kong sabihin po, kapag hindi ka na nag-operate sa spiritual discernment and wisdom, you're a very easy victim. You're a very easy prey. Ang diablo kasi pinag-aaralan niya, ano ba ang weakness nito? Ay, ito, mahilig sa pagmamarites. Mahilig ito sa chismis. So the devil will make sure na lagi ka nahuhook doon. Anong kahinaan nito? Mahilig ito sa pogi. It's his weakness. Kahit alam ng may asawa, kahit na sino. Alam ng diablo yun. Pag-aaralan ka niya. He's studying you. Ito mahilig itong mangutang. So, the enemy can somehow create a situation para yung weakness mo na yun, malaglag ka doon. Anong weakness nito? Ito kapag nag-iisa siya, hindi siya nagbabantay in the way he uses his or her cellphone. Como walang nakakakita. Wala na siyang pakialam ano ang kanyang pinanonood. Alam niyo, ang diablo, tuso ang sabi ng Biblia. Kaya pala, while we trust God, may elements sa Christian life, I am at war. Kaya may Ephesians chapter 6 we wrestle not against flesh and blood. Gusto kong i-anunsyo, hindi asawa mo ang kaaway mo. Pray for your husband. Pray for your wife. Hindi anak mo ang kalaban mo. Pray for your child na siya ay ma-deliver mula sa bagay na yon na kinahulugan niya. Hindi natin kalaban ang pamilya natin. Si Satanas ang kalaban natin. Let's fight for our families. Let's fight for our relationships. Let's fight for whatever the Lord is entrusting to us. Can we say an amen? Hallelujah! So, ang God's people sa Bible, pinortray po ng Diyos ang God's people sa Bible. Nasabi ko na yata nung nakaraan, not just as a spiritual family, but also as a spiritual army. Mabait ka, pero hindi kayong madaling magoyo ng kaaway. Kaya ang Lord Jesus mismo, ang sabi ho niya, be wise like a serpent, be harmless like a dove, be bold like a lion. A picture
of a rounded person. Mabait ka, hindi ka bayolente, pero matalino ka rin. Hindi ka pwedeng madaling mauto, pero matapang ka rin sa pagtindig sa tama at katotohanan. Yun ang rounded Christian. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. So, position yourself in such a way that you are a part of the enemy defeating army of the Lord. At wag mag-graduate na tayo dun sa laglag ka ng laglag sa parehong kahinaan. Bakit pinagtatagal mo yung samantalang ikay pinagtagumpay na ng Diyos? Nasa iyong Santong Espiritu. Listen, when you are born again, the third person of the Godhead resides in you to strengthen you, to help you become victorious. You are the temple of the Holy Spirit. Madaling salita, God is enabling you to overcome the lies and the tactics of the enemy. Can we say aloud, amen? Praise God, praise God, praise God. Alam ko may nagra-rise up sa inyo eh. May nagra-rise up. Look at Exodus 14:14. Sinasadya ko na ipakita ang Word of God kasi hindi mo pwedeng labanan ng kaaway sa ibang arena other than in the arena of the biblical instructions of God's Word. Just like the Lord Jesus. Nung inaatake siya ng kaaway, it is written, Satan. Did you remember my preaching 2 Sundays ago? To defeat the devil, you can't defeat the devil by debating with him. No. You can only defeat the devil by asserting the authority of God's Word. Listen, as I am saying this, I can sense the anointing of God. Many of us here, tamang umiiyak ka, pero gusto ng Diyos lumalaban ka rin sa pananampalataya. It's time to fight the good fight of faith. Hallelujah! Well, glory be to God. Exodus 14:14. Look at this. Everybody read with me out loud. The Lord Himself He will fight for you. Bakit? Anak ka ng Diyos if Christ is in your heart. Because in the real sense, we are victorious not because of us. We are victorious because of Christ who won the victory for us 2,000 years ago. And so, ang tagumpay ni Kristo is what we assert. We're victorious not because of our looks or because of our smartness. None of these things. We're victorious because Jesus won the battle for us on the cross of Calvary. Pinapaalala mo lang kay Satanas, talunan ka na, Satanas. Pinagtagumpay na ako ng Panginoon. The Lord already gave me the victory over this habit, over this thing. I just have to walk in that victory the Lord already gave me. Meaning to say, you are not fighting from the position of defeat. You are fighting from the position of victory. Purihin ang Panginoon. That will help us upang huwag maging lulugo-lugo. Kundi magkakaroon tayo ng kakaibang tapang na alam mo na galing ito sa ating Panginoon. And then practice yung mga very practical na nai-remind ng Lord sa ating kanina through that wonderful preaching message na narinig ho natin ngayon. Don't give a foothold to the enemy. Huwag mo siyang bigyan ng puwang. And then, ano yung ikalawa? Starve the flesh. Starve the flesh. Huwag mong pakainin ang carnality. Pakainin mo ang iyong spirituality. Kasi pag mahina ang spirituality mo, doon ka matatalo. Apply fasting. And then, stand firm in the faith. E paano, Pastor, kung natsyempohan, pangong ka uli. At makikita mo, nagmamature ka until you build the muscles of faith. Listen, if you're a believer, you just have to grow in the faith. Kasi may autoridad ang Kristiyano eh. Minsan hindi natin ginagamit. Pakibanggit mo sa iyong katabi, you have authority in Jesus' name. Ang susi, James 4:7, submit yourselves to God, resist the devil, and then he will flee. The strength of your authority is in the depth of your submission to God. Hindi mo matatalo si Diablo pag hindi submitted ang buhay mo sa Panginoon. Kaya ang susi habang nagpapasakop ka sa Diyos, habang sinasabi mo, Panginoon, hiwalay sa'yo, wala akong magagawa. You're practicing reverence, nahahabag ang Diyos, niyayakap ka niya,
pinalalakas niya ang spirit mo, pinatatalim niya ang discernment mo, at binibigyan kanya ng assurance, you're not fighting alone in this fight. Sa opisina, sa bahay, sa finances, sasamahan kita. Exodus 14:14. Claim the word of God. Lord, thank you for that promise. You said, I will fight for you and you will give me peace. Can we say that together? God will fight for me and He will give me the victory. He will give me peace. He will give me peace. Huwag natin gagayahin yung mundo na walang masama sa mga ilang bagay ng mundo, pero madaling makalimot sa Diyos eh. Ang solusyon, hindi lang paglilibang. Maglibang ka in a godly way, legitimate pleasure, but never make that as a substitute for spiritual warfare. Magandang narinig ko sa isang nakapagsabi, may mga tao mas pinagtitiwalaan ang bangko. Tamang magtiwala sa bangko, pero higit sa lahat magtiwala sa Diyos. Tamang maghanap ng kaligayahan sa mall, pero higit sa lahat, hanapin mong ligaya mo sa Panginoon. Sabi ng SM, we've got it all. Kung tutuusin, ang Diyos ang tunay na SM. He's got it all. Ang sabi ng Metrobank, you're in good hands. No, ang Lord ang tunay na Metrobank. You're in good hands, in God's hands. Ibig sabihin, huwag kang lumabang sa karnalan. Ilantad mo at ilagay mo ang iyong pagtitiwala, walang iba kundi sa ating Panginoon. Ang sabi ng BDO, we find ways, but we all know it is God who will make the way for you. So while having fun and in the blessings of these things, never forget, ang Diyos ang tunay na tugon at magpapalakas sa iyo. Bow your heads, please. Glory be to God. To balance the teaching, wag natin gagayahin yung iba na, inatake ako ng demonyo, ganitong ginagawa ng diablo. Kulang na lang sabihin, purihin ng diablo. We don't do that. We don't magnify the works of the enemy. We are aware of the tactics of the enemy. But most of all, we don't magnify the works of the enemy. We magnify what our God is doing and what He can do. Buhay ang Diyos ko. Malaki ang Diyos ko. Tutulungan ako ng aking Diyos. Magnify the Lord. The Bible says, the book of Psalms says. Anong laban mo ngayon? Sasamahan ka ng Diyos sa laban na yan. We're gonna sing this song again as our prayer, devotionally coming before the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Now I belong to you. Just make sure that you belong to God, that you trust the Lord Jesus Christ. Now I belong to you, all I need. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry. Hear my cry. My deep desire. My deep desire To know you more. In your name. In your name. I will lift my hands. Sa'yo kami magtitiwala. to the King. This anthem of praise I make heaven go. I long to love you with all I am. I belong unto you. Take time to worship Him for a while. Oh, we belong to you, Lord. Come on, magnify the Lord. May magagawa siya. He's bigger. He's mightier. He's greater. He will strengthen you. He will be with you. If you can pray in tongues, pray in the Spirit. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Listen carefully. Maging kayo po na nasa overflow spaces at maging kayo po na nasa online. Kanina pa man, napakalakas ng anointing move of the precious Holy Spirit. That is the difference of the church gathering from an ordinary social club.
what makes this gathering of God's people different is the presence and the power of God. Sa social club, very good yan. Marami silang gustong gawin din. Pero, hindi kayang baguhin ang buhay mo. Kapangyarihan lang ng Diyos ang pwedeng magbago sa iyong buhay at magbigay sa iyo ng spiritual na lakas. Please remember that every time that the devil launches an attack against you, he always launches it in the spirit. Hindi mo nakikita, kaya nga, hindi halata minsan. Pagkatapos, magtatanim siya ng binhi ng kaisipan sa iyong isip. You thought that it's just your personal thought. Pero impluensya na pala niya yun. At kapag yun hindi mo chinyek sa liwanag ng salita ng Diyos, you begin to believe the lie. And then it begins to integrate your emotion to that thought. And then unti-unti pati yung behavior mo sumusunod sa thought na yun. We thank God for His Word. We thank God for His Spirit. The weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. They can pull down the strongholds. We can cast down imaginations and every high thing that exalts themselves against the knowledge of God. That is the reason why there is a dynamics of prayer, worship. Because when we pray, when we worship, we ascend spiritually. And the Bible says we are seated together with Christ in the heavenly places. It's a place of victory. It's a place of spiritual authority. And from there you launch your spiritual warfare in Christ because He won the victory for you on the cross. Give Him praise, people of God. Hallelujah! Huwag kang lulugo sa harap ng mga problema. Manalig ka kay Kristo. Would you follow this prayer? Surrender your emotions. Surrender your life. Surrender your entire being. When you do, it gives you power and authority. You can resist the enemy and he will flee from you. Everybody say this prayer, Lord Jesus. Lord Jesus. Maraming salamat po Maraming salamat po sa krus ng Kalbaryo. krus ng Kalbaryo. Binayaran niyo po Binayaran ang aking pagtatagumpay. Binayaran niyo ang aking katalunan. Binayaran niyo Ano pat sa magitan ng iyong sakripisyo, pamagitan. ako'y may kaligtasan. Ako'y may Lord, search my heart. Lord, search If I my believe the lie of the enemy, forgive me, Lord. Forgive me, Cleanse Lord. my heart. Cleanse my mind. Cleanse my mind. I repent of my I sins. repent of my I sins. am standing in faith. I I am declaring I am declaring Jesus is my Lord. Jesus is my Jesus Lord. is my God. Jesus is my I have spiritual authority. spiritual I have victory I have because of victory. Jesus Christ. Jesus If you believe that to be so, give Him praise. Hallelujah. Sharabakatereberebeya. Shanderebeketerebelebeya andalabaseya. Dikraba saterebehaya. Let me pray for you. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mensaheng iyong itinulot na matanggap ng iyong mga anak from your word and it becomes a rhema. We will not give place to the enemy. We will starve the flesh and feed our spirituality. We will stand firm in the strength of the Lord Jesus Christ. We will assert the victory of Jesus that He bought for us on the cross of Calvary. This day, Lord, sino man ang nakakaranas ng matinding klase ng attacks of the enemy, we rebuke the enemy. We rebuke you in the name of Jesus. Spirits of sicknesses and diseases. Spirits of depression. Come on, exercise your spiritual authority. You are a child, a daughter of God. Shakaperebede kataya. As I pray, fight in the Spirit in Jesus' mighty name. Financial bankruptcy, any demonically influenced works of the devil, we break your power in Jesus' name. Rabasadalama. Come on, tap into the Spirit. Tap into the Spirit. Tap into the Spirit. Praying tongues. Shabekedebelaya. Shalabekaya. Parents, fight for your children. Married couples, fight for your marriage. Oh, we declare Jesus is Lord over our lives, over our family, over our finances, over our future, over our destiny. Jesus is victorious. Well, come on, give the Lord a mighty hand of praise.
Rabasalababayareya. Thank you, Lord. We belong to Jesus. We thank you, Lord, for the last time. Now, come on now. Let a spirit of joy arise. Oh, I need your spirit, your word. By saying this song, you are fighting in the spirit. Thank you, Lord. In your name, itatas ko ang aking kamay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kadakilan. I will magnify what my God can do. Heaven does not long to light. Yeah, I belong to you. Oh, we belong to you. I belong to you. Sharabakata Vediasai. I belong to you. Linger for a while in the presence of God. I know you can sense something. You can sense something. Hallelujah. These are spiritual dynamics. This is happening in the spiritual realm. You know it in your heart. Pinalalakas ka ng Santong Espiritu ng Diyos na buhay. You will be victorious not because of who you are. You will be victorious because of Christ who loved you so much. We give you the praise, Lord. How many of you were blessed this morning? Praise God, praise God, praise God. Ang assignment po natin, practice every day. The first thing to do, kaya hindi tayo nagbibiro, we're not just exhorting you. The first thing to do every morning, huwag unahin si social media, unahin ang Biblia. It's actually a discipline. If you cannot help yourself, o lalo kang mag-fasting, log out ka until you recapture your discipline. It has been proven by the psychologists, pinag-aralan ng brain wave, you need about 15 minutes of focus before you enter into your flow zone. Bago pumasok yung mga creative ideas, breakthrough ideas, family, personal, or business. So, kapag ang tao daw babad sa social media, you are rewiring your brain to be constantly distracted. So, magka-window ka lang dyan. Hawakan mo yung phone mo. Ikaw, cellphone, you are not my Lord, ha? Jesus is my Lord. Consecrate your phone. You can do it in faith. Lift it up to God. Lord, binless mo ko ng napakamahal na phone. Hindi ko ito ipapagamit kay Satanas. Gagamitin ko ito ng tama. You are Lord over this cell phone. And you'll just notice that kumakalas yung addiction mo. And then you begin to gain your confidence. And then you'll begin to be more productive. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And all victorious people of the Lord will say, Amen and Amen and Amen. God bless you. Good morning po, and to God be the glory. See you next week.